Binuhos ni MS. Yan ang 2 tasa ng tsaa para kina Guning at Zhang Qiuhua nang maupo sila. Isang bagay na kung sila ay mga ordinaryong tao, hindi mag-abala si MS. Yan. Nalaman ko na kung ano ang nangyari, ngunit kailangan pa nating hintayin ang mga magulang ng batang babae na harapin ang problemang ito, sabi ni Mr. Yang. Si Mr. Yang ay hindi masamang tao. At hindi rin siya isang mabuting tao. Dahil tiyak na papanig siya sa kanyang sarili sa kapangyarihan kung siya ang pipiliin, ngunit siya ay magiging patas kapag ang isa ay hindi mas makapangyarihan kaysa sa isa. Naiintindihan ito dahil ang mga tao ay makasarili. Walang gustong kumilos laban sa kapangyarihan. Ang malupit na katotohanan ng lipunang ito na ang mga ordinaryong tao ay walang kalamangan sa mga makapangyarihang tao. Oo naman, tumanggaw si Zhang Qiuhua. Alam niyang kailangan niyang pag-usapan ito sa mga magulang ng dalaga. Sa panahong ito, patuloy na sumulyap si Mr. Yang kay Guning nang may pag-uusisa. Pakiramdam niya ay parang pamilyar si Guning, ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakita ang mukha nito noon. Sa katunayan, si Guning ang pinakasikat na tao sa CTF ngayon, at maraming channel sa TV ang nagbo-broadcast ng balita tungkol sa kanya, kaya hindi katakataka na naramdaman ni Mr. Yang na parang pamilyar siya. Napansin ni Guning ang paggalaw ni Mr. Yang, ngunit wala siyang sinabi. Matapos mag-obserba saglit, hindi napigilan ni Mr. Yang na magtanong, Miss Gu, pwede ko bang malaman ang buong pangalan mo at ano ang ginagawa mo ngayon? No offense, feeling ko parang pamilyar ka. Nang marinig iyon, naunawaan ni Guning kung bakit palagi siyang sumulyap sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, Guning ang pangalan ko, at senior student ako sa No Point Free High School. Si Professor Zhang ang aking punong guro. Guning, natuwa si Mr. Yang sa isang iglap. Ikaw ba ang naging kampyon sa pambansang kompetisyon sa matematika ngayong taon? Isang malaking balita nang manalo si Guning sa unang premyo sa CTF, at ipinagmamalaki siya ng buong lungsod. Nang magpulong si Mr. Yang sa Education Bureau, napag-usapan din ito ng kanyang pinuno. Bilang karagdagan, ang kanyang pinuno ay nag-usap tungkol sa maraming iba pang mga bagay tungkol kay Guning. Alam nilang lahat na si Guning ay isa ng matagumpay na babaeng negosyante. Dumalo rin si Guning sa birthday party na ginanap ng pamilya So, at kaibigan siya ng maraming mahahalagang opisyal ng CTF. Higit sa lahat, nailigtas ni Guning ang buhay ni Miss So, kaya siya ang tagapagligtas ng buhay ng pamilya So. Dahil ang pinuno ng Education Bureau ay nagpakita din sa party, alam na alam niya ito. Kahit na hindi gaanong narinig ni Mr. Yang ang tungkol kay Guning, mayroon siyang malalim na impresyon sa kanya. Si MS. Yan at Mr. Wang ay labis na nagulat nang malaman nila na si Guning ang babaeng nanalo ng unang gantimpala ng pambansang kompetisyon sa matematika. Gayunpaman, hindi alam ni MS. Yan at Mr. Wang kung ano pa ang naabot ni Guning. Oo, ako ito, sabi ni Guning. Sa pagsang-ayon ni Guning, biglang tumayo si Mr. Yang. Naglakad siya papunta kay Guning at sinabing, Miss Gu, pasensya na hindi kita nakilala noon. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, hindi ka talaga makapaniwala. Si Mr. Yang ay nagpakita ng malaking paggalang, dahil naunawaan niya na si Guning ay isang mahalagang tao. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng Nuvalban. Si MS. Yan at Mr. Wang, gayunpaman, ay nabigla. Halatang hindi ordinaryong babae si Guning dahil sa ugali ni Mr. Yang sa kanya. Gayunpaman, kahit na curious sila, hindi ito ang tamang oras para magtanong tungkol dito. Tumayo din si Guning. Maraming salamat sa iyong papuri. Miss Gu, mangyaring umupo, sinabi ni Mr. Yang kay Guning na umupo sa sarili nang makita niyang tumayo ito. Nakinig si Guning sa kanya at umupo. After that, nagkwentuhan sila saglit hanggang 9 AM. Bagamat 9 ng umaga ang takdang oras, hindi samipot ang ama ng dalaga hanggang 2 minuto na lang mula 9:00 ng umaga.
Hindi naman nahuli ang ama ng batang babae, ngunit mukhang napaka-impolite at mayabang. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa kanyang unang bahagi ng 40. Pagpasok niya sa loob, tumayo si Mr. Yang para batiin siya. Chairman Xiao, ikinagalak kitang makitang muli. Maupo ka muna. Si Mr. Yang ay magalang kay Chairman Xiao, ngunit ang kanyang saloobin sa kanya ay halatang iba pa rin doon kay Guning. Sa mga mata ni na MS. Yan at Mr. Wang, mas mahalaga ito kay Guning kaysa kay Chairman Xiao. Ang buong pangalan ni Chairman Xiao ay Xiao Mingshan. Siya ang chairman ng isang malaking kumpanya na may mahigit 100 milyong yuan sa mga asset. Walang masyadong tao na may kayamanan sa CTF, at ang nakatatandang tiyuhin ni Xiao Mingshan ay isang nakatataas na opisyal sa gobyerno. Kaya naman, kung si Guning ay mula sa isang ordinaryong pamilya, si Mr. Yang ay papanig kay Xiao Mingshan nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gawin iyon ngayon pagkatapos malaman ang tungkol sa impluwensya ni Guning. Bilang karagdagan, sa pagkakataong ito ang anak ni Xiao Mingshan ang may kasalanan. Maligayang pakiramdam. Nalulugod akong muling makita ka. Binati ni Xiao Mingshan si Mr. Yang, ngunit hindi siya agad umupo. Sa halip, lumingon siya para tingnan sina Guning at Zhang Qiuhua. Tinawagan siya ni Mr. Wang kahapon at gusto niyang malaman kung sino ang nang-ahas na humingi ng hustisya para kay Tao Jie. Si Xiao Mingshan ay isang maimpluwensyang figure sa CTF. Ngunit marami pa ring mga tao na mas mahalaga kaysa sa kanya, kaya siya ay dumating ng personal kung minsan masakit siya ng isang tao na hindi niya dapat pakialaman. Siya ay ang parehong uri ng tao bilang G. Yang, na sumuko sa harap ng mga mas makapangyarihan sa kanya. Kung mas makapangyarihan si Guning kaysa sa kanya, hihingi siya ng tawad at magbabayad ng kabayaran. Gayunpaman, kung walang malakas na suporta si Tao Jie, ipapadala na lang niya ang kanyang sekretarya para harapin ang problemang ito. Sa katunayan, naiinis si Xiao Mingshan sa hindi nararapat na pag-uugali ng kanyang anak at binalaan din niya ang kanyang anak na huwag nang bubuli muli ng ibang estudyante. Nakapagtataka, nang makita ni Xiao Mingshan si Guning, mukha siyang nabigla. Miss Gu. Malinaw na kilala niya si Guning. Tumayo si Guning at tinitigan si Xiao Mingshan. Hi, Chairman Xiao. Nagkita na pala noon sina Guning at Chairman Xiao sa birthday party na ginanap ng pamilya Su noon. Miss Gu, anong sorpresa? Sabi ni Xiao Mingshan. Napakagalang niya kay Guning dahil may mas malakas na koneksyon si Guning kaysa sa kanya. Si MS. Yan at Mr. Wang ay namangha sa saloobin ni Xiao Mingshan kay Guning. Mas lalo silang na-curious na malaman ang background ng pamilya ni Guning ngayon. Ang pinagmulan ng debo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Natatakot ako na hindi ito isang magandang pagpupulong sa pagkakataong ito, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, napahiya si Xiao Mingshan. Naunawaan niya na si Guning ay pumunta dito upang suportahan si Tao Jie ngayon, habang ang kanyang anak na babae ay binubuli si Tao Jie. Dahil personal na dumating si Guning dito, kailangan niyang humingi ng tawad sa kanila. I'm so sorry sa ginawa ng anak ko kay Tao Jie. Miss Gu at ang ina ni Tao Jie, tanggapin ang aking mga taos-pusong paghingi ng tawad. Hindi namin tatanggalin ang responsibilidad, at sasabihin ko sa aking anak na humingi ng tawad kay Tao Jie ng harapan. Si Xiao Mingshan ay sineseryoso ito, at nangako na hindi na ito mauulit. Hindi na nagulat si Mr. Yang sa ugali ni Xiao Mingshan dahil alam niya kung gaano ka-impluwensya si Guning. Si MS. Yan at Mr. Wang, gayunpaman, ay labis na nagulat. Bagamat mayroon silang pakiramdam na si Guning ay hindi isang ordinaryong babae, naisip nila na si Xiao Mingshan ay humingi ng tawad ng napakabilis at hindi man lang nakikipagtalo. Maging si Zhang Qiuhua na alam na kakayanin ito ni Guning ay nagulat. Ang anak ni Xiao Mingshan ay si Xiao Beibei, at natakot siya sa kanyang ama. Kahit na ayaw niyang humingi ng tawad kay Tao Jie,
hindi siya naglakas loob na kumilos laban sa kanyang ama. Tumayo si Zhang Qiuhua sa oras na ito. Chairman Xiao. Dahil handa kang humingi ng tawad at magbayad ng kabayaran, sa lagay ko ay hindi na natin kailangang bayaran ito, ngunit umaasa pa rin ako na maaari mong tingnan ang ulat ng pinsala ng aking anak. Natatakot ako na baka mag-iwan ng peklat sa puso ng anak ko ang ginawa ng anak mo sa anak ko. Nabalitaan ni Xiao Mingshan ang mga pinsala ni Tao Jie mula kay Mr. Wang, ngunit kinuha pa rin niya ang ulat ng pinsala dahil sa pagiging magalang. Talagang ginawa niya iyon para sa kapakanan ni Guning. Nang basahin ni Xiao Mingshan ang ulat, muli siyang hindi nasiyahan, dahil ang mga pinsala ay dulot ng kanyang anak sa babae. Kung tungkol sa bayad sa medikal, wala iyon sa mga mata ni Xiao Mingshan. Ginang. Tao, maaari ko bang bisitahin ang iyong anak balang araw? Tanong ni Xiao Mingshan kay Zhang Qiuhua. Naisip niya na mas maganda kung bibisitahin niya ng personal si Tao Jie. Oo naman, nagpapagaling ang anak ko sa bahay ngayon, sabi ni Zhang Qiuhua. Sa pagkakataong iyon, ang problemang ito ay ganap na nalutas ng hindi na nagdulot ng anumang gulo o pagtatalo, kaya hindi na kailangang i-play ni Guning ang surveillance camera na ibinigay sa kanya ni Kay. Maya-maya ay nagpaalam na sila kay Mr. Yang at sabay silang umalis. Nang wala na sila, tinanong ni MS. Yan si Mr. Yang nang may pag-usisa, napaka-impluwensya ba ng babae? Bakit natatakot si Chairman Xiao sa kanya? Mas maimpluwensyang si Guning kaysa sa naiisip mo. Pagkatapos ay sinabi ni Mr. Yang sa kanila ang alam niya tungkol kay Guning. Jesus, hindi siya kapanipaniwala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ngayon. Nakaparada ang sasakyan ni Xiao Mingshan sa labas ng paaralan, kaya sabay silang naglakad palabas. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa parking lot, at nagmaneho papunta sa tahanan ni Zhang Qiuhua. Habang nasa daan, sinabihan ni Xiao Mingshan si Xiao Beibei na maging magalang at mabait kay Tao Jie nang humingi ito ng tawad sa kanya. Nagpout si Xiao Beibei sa inis, ngunit kailangan niyang makinig sa kanyang ama. Kasabay nito, sinabi ni Guning kay Zhang Qiuhua na ipaalam kay Tao Jie sa pamamagitan ng isang tawag. Matapos inumin ang pil na ibinigay ni Guning sa kanya. Mas mabuti na si Tao Jie ngayon, ngunit kailangan pa rin niyang magpanggap na nasugatan at humiga sa kanyang pagdating sina Xiao Beibei at Xiao Mingshan. Dahil sa mga mahiwagang tableta ni Guning ay maaaring gumaling ngayon si Tao Jie, kaya maliwanag na sinabihan siya ni Guning na kumilos ng kaunti ngayon. Kung nakitang mabuti ni Xiao Mingshan si Tao Jie pagkatapos ng isang araw, iisipin niyang nagsisinungaling sila sa kanya. Ang ama ni Tao Jie ay nasa isang business trip kahapon, ngunit siya ay bumalik ngayon at nanatili sa bahay kasama si Tao Jie. Sa makatuwid, sinabi ni Tao Jie sa kanyang ama na magkakaroon sila ng ilang bisita. Hininto ni Guning at Xiao Mingshan ang kanilang mga sasakyan sa ilalim ng gusali kung saan nakatira ang pamilya ni Zhang Qiuhua. Pagkababa ni Xiao Mingshan sa kanyang sasakyan, binuksan niya ang trunk at naglabas ng maraming kahon ng mamahaling regalo. Sinabi sa kanya ni Mr. Wang na si Tao Jie ay may malakas na suporta sa likod niya, kaya naghanda siya ng maraming regalo upang ipakita ang kanyang katapatan. Pinatunayan nito na tama ang ginawa niya. Hindi tanga si Xiao Mingshan, at alam niya kung ano ang dapat niyang gawin para makuha ang sarili niyang kalamangan. Chairman Xiao, hindi mo kailangang gawin iyon. Nagulat si Zhang Qiuhua nang makita niya ang mga regalo sa mga kamay ni Xiao Mingshan. Hindi niya alam kung kailan naghanda si Xiao Mingshan ng napakaraming regalo sa kanyang sasakyan, ngunit hindi nagtagal ay naisip niya ito. Tiyak na si Mr. Wang ang nagsabi sa kanya na maging handa. Si Xiao Mingshan ay isang matagumpay na negosyante. Ginang. Tao, wala lang. Nakangiting sabi ni Xiao Mingshan. N-Heart V Epsilon Pound N. Nakapagbibigay inspirasyon sa mga kaisipan, nagliliwanag sa mga kaluluwa. Pagkatapos ay walang sinabi si Zhang Qiuhua. Pagkatapos noon, ginabayan niya sina Guning, Xiao Mingshan, at Xiao Beibei sa kanyang tahanan.
Malugod silang tinanggap ng ama ni Tao Jie nang magpakita sila. Sinabi na ni Zhang Qiuhua sa kanyang asawa na si Xiao Mingshan ay napakabait at magalang, kaya hindi mukhang galit ang kanyang asawa. Bagamat naging magalang si Xiao Mingshan dahil kay Guning, nasisiyahan pa rin si Zhang Qiuhua sa kanyang saloobin. Mga ad ng Pub Future. Pagkaupo nilang lahat, muling humingi ng tawad si Xiao Mingshan sa ama ni Tao Jie. Walang pagkaantala, dinala niya si Xiao Beibei upang humingi ng tawad kay Tao Jie sa silid ni Tao Jie. Dahil binubuli ni Xiao Beibei si Tao Jie, mukhang natakot si Tao Jie nang makita niya si Xiao Beibei. Gayunpaman, si Xiao Beibei ay hindi nang ahas na ay bully muli siya mula ngayon. Sa simula, nag-alinlangan si Xiao Beibei na humingi ng tawad kay Tao Jie, ngunit binigyan siya ni Xiao Mingshan ng nagbabala na tingin, na ikinatakot niya. Paumanhin, Tao Jie. Hindi dapat kita binubuli, at kasalanan ko. Pwede mo ba akong patawarin sa pagkakataong ito? Sabi niya. Tinuruan ni Xiao Mingshan si Xiao Beibei na sabihin iyon kung sakaling hindi alam ni Xiao Beibei kung paano humingi ng tawad. Bagamat tila nag-aatubili si Xiao Beibei, walang sino man ang nagbigay pansin dito. Oo naman, sabi ni Tao Jie. Pagkatapos, naglabas si Xiao Mingshan ng isang sobra at ibinigay sa ama ni Tao Jie. Ginoo. Tao, mayroong 30,000 yuan sa loob, na siyang bayad sa medikal ni Jie at kabayaran sa pinsala sa pag-iisip. Nilagay ko din ang name card ko. Kung kailangan mo ng tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa akin. Malaki ang 30,000 yuan, at ito ay higit pa sa sapat na pambayad sa medikal na bayad ni Tao Jie. Nagkaroon ng concussion si Tao Jie, ngunit hindi ito seryosong problema. Tulad ng para sa kabayaran sa pinsala sa pag-iisip, ang 10,000 yuan ay talagang sapat. Binigyan sila ni Xiao Mingshan ng 30,000 yuan para sa kapakanan ni Guning. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang mga mahiwagang tableta ni Guning ay mas mahal. Ang isang mahiwagang tableta ay hindi bababa sa 1,000,000 yuan. Binigyan ni Guning si Tao Jie ng isang mahiwagang tableta ng libre, dahil alam niyang hindi niya ito kayang bilhin ng pamilya ni Tao Jie. Salamat, kinuha ng ama ni Tao Jie ang sobra, dahil kailangan ito ng kanyang pamilya. Si Xiao Mingshan ay isang abalang negosyante, kaya hindi siya nagtagal sa tahanan ni Tao Jie. Matapos bayaran ang bayad, umalis siya kasama si Xiao Beibei. Si Guning at Zhang Qiuhua ay bumalik din sa kanilang paaralan. Bago umalis si Guning, paulit-ulit siyang pinasalamatan ng ama ni Tao Jie. Kung hindi dahil kay Guning, ang problemang ito ay hindi mareresolba ng ganito kahusay. Dahil naging maayos ito, hindi nagtagal sina Guning at Zhang Qiuhua. Pagbalik nila sa kanilang paaralan, lahat ng mga estudyante ay nasa kalagitnaan ng ikatlong klase. Ayaw ni Guning na gambolain ang kanyang guro at mga kaklase, kaya nagpahinga siya sa opisina ni Zhang Qiuhua. Si Guning lang ang nang-ahas na gawin iyon, dahil ang ibang mga estudyante ay nanatiling malayo sa kanilang mga punong guro. Bumalik si Guning sa silid-aralan nang matapos ang ikatlong klase. Sa sandaling nagpakita si Guning sa silid-aralan, lumingon ang kanyang mga kaklase upang magtanong sa kanya ng may pag-aalala. Oy, Guning, nakita mong naglalakad palabas kasama ang aming punong guro. Ano ang iniwan mong gawin? Bakit ka umalis kasama ang aming punong guro? Naunawaan ni Guning na nagmamalasakit sila sa kanya, kaya nagpaliwanag siya. Umalis kami upang harapin ang isang bagay na magkasama, ngunit tapos na ito. Hindi na siya nag-abalang sabihin sa kanila ang mga detalye, at hindi na rin nagtatanong ng ibang mga estudyante. Hindi mahalaga kung ano ito ay tapos na ngayon. Kahit na ayaw pag-usapan ni Guning ang kanyang relasyon sa kanilang punong guro, tumanggi ang kanyang mga kaklase na umalis, at pinalibutan nila si Guning para purihin siya. Bilang deskmate ni Guning, halos mabaliw si Yumixi. Medyo nakaramdam din ng inis si Guning, ngunit alam niyang mababait na tao ang kanyang mga kaklase, kaya wala siyang sinabi tungkol dito. Buti na lang at nagsimula na ang susunod na klase at sabay-sabay silang umalis. Ningning,
Muntik na masira eardrums ko. Reklamo ni Yumixi. Nahiya si Guning at hinawakan ang kanyang ilong. Paumanhin, sasabihin ko sa kanila na huwag nang ulitin iyon. Hindi rin niya matitiis. Malapit na ang National College Entrance Examination, kaya't lahat sila ay nakatuon sa kanilang pag-aaral nang magsimula ang klase. Bagamat si Guning ang nangungunang estudyante sa kanyang grado, matagal na siyang walang klase, kaya kailangan din niya para mag-review para sa pagsusulit. Si Guning ay may isang hindi kapani-paniwalang alaala, ngunit ito ay magbibigay lamang sa kanya ng isang malaking kalamangan pagkatapos niyang basahin ang kanyang mga aklat-aralin. Alam ni Zhang Qiuhua na si Guning ay isang mahusay na mag-aaral, ngunit nag-aalala rin siya sa pag-aaral ni Guning, dahil matagal nang lumiban si Guning sa mga klase. Alinsunod dito, patuloy niyang hinihiling kay Guning na sagutin ang kanyang mga tanong sa klase. Sa kanyang pagtataka, palaging naibibigay ni Guning ang kanyang mga perpektong sagot. Ang mga kaklase ni Guning ay humanga rin. Kahit na si Guning ay namumukod tangi gaya ng dati, walang sino man sa kanyang mga kaklase ang naiinggit sa kanya. Sa halip, lahat sila ay humanga sa kanya. Pagkatapos ng klase, umalis sina Guning at Yumixi sa silid-aralan at pinuntahan sina Moke at Chupeihan. Nagsama-sama sila ng kanilang mga kaibigan at umalis papuntang kantin. Nang makita sila ng ibang mga estudyante sa daan, nainggit sila sa kanilang malapit na relasyon ni Guning. Nako! Ningning! Lilipat ang pamilya ko sa isang bagong apartment pagkatapos ng National College Entrance Examination. Kaya sinabi sa akin ng nanay ko na imbitahan kayong lahat na kumain ng sama-sama sa bago kong tahanan, sabi ni Yumixi kay Guning. Ang mga apartment sa Jehua Garden ay available sa merkado ngayon, ngunit tumagal ito para sa dekorasyon at muebles. Bagamat natapos na ni An Guangyao ang mga muebles at dekorasyon para sa pamilya ni Yumixi, kailangan pa rin ng 3 buwan para may palabas ang apartment. Sa makatuwid, hindi sila maaaring lumipat hanggang Hunyo. Oo naman, sabi ni Guning. Paano ang mga kamag-anak mo? Nagdulot ba sila ng mas maraming problema sa iyong pamilya sa mga araw na ito? Tanong ni Guning kay Yumixi. Hindi, napakatahimik nila, sabi ni Yumixi. Natutuwa akong malaman iyon, ngumiti si Guning. Ang mga kamag-anak ni Yumixi ay isang mabigat na pasanin sa kanyang pamilya. Huwag kang mag-alala. Kung mangangahas silang gumawa muli ng gulo sa iyong pamilya, matutulungan ka namin at turuan sila ng hindi malilimutang aral, sabi ni Moke. Eksakto, sumang-ayon si Howran at ang iba pa. Habang papunta sila sa kantin, narinig ni Guning at ng kanyang mga kaibigan na pinag-uusapan siya ng maraming estudyante. Hindi ba siya si Guning? Marami na akong narinig tungkol sa kanya, pero hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na kaya niyang maging matagumpay sa murang edad nang hindi naglalaro ng ilang dirty tricks. Ito ay isang batang babae na masamang bibig kay Guning. Siya ay humanga kay Guning sa ilang aspeto, ngunit tumanggi siyang paniwalaan ang iba pang mga bagay na nakamit ni Guning. Hindi lang si Guning ang nakarinig nito, kundi pati si Chupeihan at ang iba pa, at sila ay nagalit kaagad. Pamilyar na pamilyar sila sa personalidad ni Guning, at alam nila na si Guning ay isang malaya at malakas na babae. Natakot ang dalaga sa galit na tingin ni Chupeihan at itinikom niya ang kanyang bibig, ngunit naniwala pa rin siya sa pinili niyang paniwalaan. Ayos lang, pinigilan ni Guning ang kanyang mga kaibigan na makipagtalo sa babae. Idiot ba siya o ano? Galit na sabi ni Chin Zixan. Sa totoo lang, may bagay talaga si Guning na hindi kailangan ng ibang tao para matulungan siyang magtagumpay. Iyon ay ang telepathic eye space, na sikreto ni Guning. Gayunpaman, halatang inatake ng batang babae si Guning dahil naisip niyang ibinenta ni Guning ang kanyang katawan para sa pera o katanyagan. Paano naging napakagago ng isang tao sa lipunan ngayon? Kung sino man ang hindi marunong kumilos, maaari natin silang turuan kung kailangan nila ng leksyon, malakas na sabi ni Moke para marinig siya ng lahat ng tao sa kanilang paligid. Sinadya niyang ipaalam sa ibang mga estudyante na si Guning ay may suporta at hindi na mahina si Guning ngayon.
Sumang-ayon sa kanya ang ibang mga estudyante sa paligid nila. Anuman ang ginawa ni Guning para matamo ang kanyang tagumpay ngayon, naging matagumpay siya ayon sa gusto niya. Nakaramdam ng takot ang batang babae na may masamang bibig kay Guning sa likod ni Guning at mabilis na lumayo. Marahil ay hindi siya malinaw tungkol sa background ng pamilya ni Guning, ngunit ang mga kaibigan ni Guning ay hindi maaaring maging mas malinaw tungkol dito ngayon. Si Guning ay biological na apo ni Master Tang at ang kanyang kasintahan ay ang sikat na Lord Leng sa kabisera. Walang sino man sa bansang ito ang gustong manggulo sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Guning at ang kanyang mga kaibigan sa kantin. Kasabay nito sa CTB. Pinlano ni Jiang Zi na makita ng personal si Zhao Fulin, ngunit naisip niya na hindi papayag si Zhao Fulin na makita siya, at ayaw niyang malaman ito ni Zhang Yani. Kaya naman, gumawa ng dahilan si Jiang Zi at tumanggi na kumain kasama si Zhang Yani noong hapong iyon bago niya hilingin sa isa sa kanyang mga kakilala na tawagan si Zhao Fulin upang lumabas at magkita sa kaka. Uyan. Hindi alam ng kakilala kung ano ang nangyari sa pagitan nina Zhao Fulin at Jiang Zi, kaya pumayag siya. Dahil tinawagan niya si Zhao Fulin para makipag-usap tungkol sa kanya, hindi na nag-isip pa si Zhao Fulin at pumayag na makita siya. Gayunpaman, nang lumakad siya sa itinakdang lugar at nakita si Jiang Zi, napagtanto niya ang nangyayari at tumalikod upang umalis ng walang pag-aalinlangan. Agad na tumakbo si Jiang Zi para pigilan siya. Ilipat, napakalamig ni Zhao Fulin. Fulin, pwede bang makinig ka sa akin? Nagmamadaling sabi ni Jiang Zi. Bakit? Sinabi ko na sa iyo na walang dapat pag-usapan sa pagitan natin. Please stay away from me, malamig na sabi ni Zhang Yani. Nang gusto niyang lumayo kay Jiang Zi, muli siyang pinigilan ni Jiang Zi. Fulin, ikaw ang aking tunay na mahal ngunit si Zhang Yani ay patuloy na nagmumura sa iyo sa likod mo. Naniwala ako sa mga salita niya noon, kaya masama ang tingin ko sa iyo. Nalaman ko nang maglaon na sinasadya niyang magsinungaling sa akin. Hindi ikaw ang uri ng taong inilarawan niya. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Sinabi iyon ni Jiang Zi kay Zhao Fulin dahil hindi siya natatakot na baka sabihin ni Zhao Fulin kay Zhang Yani. Kung paniniwalaan siya ni Zhao Fulin at tinanggap siyang muli, hindi na mahalaga kahit na malaman ito ni Zhang Yani. Kung tatanggi pa rin si Zhao Fulin na tanggapin siya, tatanggihan niya ang sinabi nito sa kanya. Si Jiang Zi ay talagang isang makasarili na tao. Nagulat si Zhao Fulin nang sabihin iyon sa kanya ni Jiang Zi. Alam niya na may lihim na relasyon sa pagitan ni Zhang Yani at Jiang Zi, ngunit hindi niya alam kung bakit siya pinagtaksilan ni Zhang Yani. Sa kanyang pagtataka, binatikos siya ni Zhang Yani ng ganoon sa harap ni Jiang Zi. Gayunpaman, dahil sa ginawa ni Jiang Zi sa kanya noon, hindi siya sigurado kung dapat niya itong pagkatiwalaan ngayon. Kahit anong mangyari, wala itong kabuluhan sa paningin niya dahil binigay na niya ang mga ito. Jiang Zi, wala akong pakialam kung totoo o hindi, dahil wala na itong saysay sa paningin ko ngayon. Hindi ko sasabihin kay Zhang Yani ang tungkol sa pag-uusap namin. You didn't take the chance to be my boyfriend and so be it, sabi ni Zhang Yani at nagpatuloy sa paglalakad. Fulin, kailangan mo bang maging cold-blooded? Tila nasaktan si Jiang Zi at muling pinigilan si Zhao Fulin. Nalungkot siya, hindi dahil tumanggi si Zhao Fulin na tanggapin siya, ngunit dahil baka malaki ang mawala sa kanya kung hindi siya bibigyan ni Zhao Fulin ng isa pang pagkakataon. Sa kanyang mga mata, ang kayamanan ng pamilya ni Zhao Fulin ay maaaring maging kanya balang araw kung mapapangasawa niya si Zhao Fulin. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng magandang pagkakataong yumaman at matagumpay dahil kay Zhang Yani. Kahit na sinisi niya si Zhang Yani sa lahat, hindi siya naglakas loob na makipagtalo sa kanya ngayon. Si Jiang Zi ay isang freeloader lamang. Malamig ang dugo ko. Paano mo nasabi iyan? Schoolmates lang tayo mula umpisa hanggang dulo, sabi ni Zhao Fulin. Jiang Zi, kung patuloy mo akong iniinsulto, tatawag ako ng pulis. Nang marinig iyon, natakot si Jiang Zi at hinayaan si Zhao Fulin na lumayo nang hindi siya muling pinigilan.
Inilibot ni Zhao Fulin ang kanyang mga mata sa kanya at umalis kaagad. Nag-aatubili si Jiang Zi na sumuko, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito ngayon. Sa CTF, magkasamang naglakad si Guning at ang kanyang mga kaibigan sa kakahuyan pagkatapos ng tanghalian upang palamigan ang kanilang sarili dahil sa mainit na panahon. Sa mga araw na ito, pumasok si Guning sa paaralan tulad ng ibang estudyante at minsan ay kausap niya si Leng Xiaoteng sa telepono. Masyadong abala si Leng Xiaoteng kamakailan, kaya wala siyang masyadong oras para makipag-ugnayan kay Guning. Ang National College Entrance Examination ay makakalipas ang halos 4 na araw. Biglang natanggap ni Guning ang tawag ni Li Maosong papunta sa kantin. "Kumusta, Tio Li?" sabi ni Guning. Miss Gu, tulong, tulong." Si Li Maosong ay parang takot na takot sa telepono. "Anong nangyari?" Nabalisa si Guning. "Nasa Shaoli Village ako, isang maliit na nayon sa County X, CTG ngayon, at may malaking kuweba. May nakasalubong kaming sawa sa loob nito at nakagat ni Guo Yiyang. Matagumpay kaming nakatakas ni Jiang Quan, ngunit wala pa rin sina Guo Yiyang at Sun Chao. Hindi ko alam kung buhay pa sila, kaya kailangan kong humingi ng tulong sa iyo." Pagkasabi noon, halos mapaiyak si Li Maosong. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Bureau Els1N platform. Parang emergency. Sina Guo Yiyang at Sun Chao ay kanyang malalapit na kapatid, at nag-aalala siya sa kanilang kaligtasan. Nagawa ni Guning na pumatay ng zombie, kaya hindi mahirap para sa kanya na harapin ang isang sawa, kaya tinawagan ni Li Maosong si Guning sa lalong madaling panahon. "Pupunta ako dyan, pero nasa CTF ako ngayon. Hindi ako makasakay ng eroplano, dahil masyadong mabagal, kaya ako na mismo ang magdadrive. Sa tingin ko makakarating ako sa CTG sa loob ng halos 2 oras, sabi ni Guning. Siya ay handang tumulong sa kanila. Si Li Maosong at ang iba pang mga lalaki ay itinaya ang kanilang buhay kasama siya noon, kaya hindi niya kayang iwan kapag sila ay nasa panganib. Kahit ilang araw na lang ang National College Entrance Examination, naniniwala siyang kakayanin niya ito ng maayos. 1 oras lang bago makarating sa CTG mula sa CTF sakay ng eroplano, ngunit hindi siya sigurado kung makukuha niya kaagad ang pinakamataas na tiket sa eroplano. Kahit na kaya niya, kailangan niyang gumugol ng hindi bababa sa kalahating oras sa pagpunta sa airport. At malamang na kailangan niyang gumugol ng maraming oras sa paghihintay para sa pinakamataas na paglipad. Anyway, mas gusto niyang magmaneho ng sasakyan mag-isa. Karaniwan, inaabot ng 2 hanggang 3 oras bago makarating sa CTG mula sa CTF sakay ng kotse, ngunit bibila si Guning at makarating doon sa loob ng 2 oras. Salamat, medyo gamaan ang pakiramdam ni Li Maosong nang marinig niyang darating si Guning. Kung nanggaling ka sa CTF, hindi mo kailangang pumasok sa CTG, ngunit huminto sa County X. May maliit na kalsada sa labas ng County X at makakarating ka sa Shaoli Village sa pamamagitan ng paglalakad dito ng humigit kumulang 5 kilometro sa kanan. Panipi. Walang problema, papunta na ako, sabi ni Guning at ibinaba ang tawag. Boss, anong nangyari? Tinanong siya ng mga kaibigan ni Guning nang matapos niya ang tawag. Narinig nila na pupunta kaagad si Guning sa CTG, ngunit hindi nila alam kung bakit, kaya nag-alala sila sa kanya. May emergency kaya kailangan kong pumunta ngayon sa CTG, sabi ni Guning at iniwan sila nang hindi nagpapaliwanag pa. Hindi siya napigilan ni Chu Pihan at ng iba pa, kaya pinanood nila siyang umalis. Sana hindi ito makakaapekto sa National College Entrance Examination, sabi ni Hauran. Oo, sumang-ayon naman ang ibang tao. Ang National College Entrance Examination ay isang napakahalagang pagsusulit sa kanilang buhay, kaya kinailangan nilang seryosohin ito. Habang mabilis na lumabas ng paaralan si Guning, tinawag niya ang principal. Hindi inisip ng principal na magandang ideya kung umalis si Guning bago ang National College Entrance Examination. Ngunit sinabi sa kanya ni Guning na ito ay isang emergency,
kaya pumayag ang principal sa huli. Pagkatapos nito, tinawagan ni Guning ang kanyang punong guro, si Zhang Qiuhua. Dahil pinayagan na siya ng principal na umalis, walang sinabi si Zhang Qiuhua. Nagmamaneho si Guning sa kanyang paaralan araw-araw kamakailan, kaya nakaparada ang kanyang sasakyan sa labas mismo. Sa ikalawang pagpasok niya, nagmaneho siya patungo sa CTG ng mabilis hanggat kaya niya. Sa daan, nahuli siya ng maraming traffic camera. Naunawaan ni Guning na nilabag niya ang speed limit at maaaring bawiin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho, ngunit kailangan niyang gawin ito upang mailigtas ang buhay ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos niyang makarating sa freeway, mas kaunting traffic at walang pag-aalinlangan na bumilis si Guning. Nagkakaroon lang siya ng drag race. Maraming tao ang namangha sa kanyang husay sa pagmamaneho, ngunit marami rin ang nagmumura sa kanya. Ang ilan ay nag-iisip na ito ay napakakol, ngunit ang iba ay nag-iisip na ito ay lubhang mapanganib at sila ay natakot nang mag-overtake ang sasakyan ni Guning sa kanila. Talagang nakakatakot na maabutan ng mabilis na umaandar na sasakyan sa maikling panahon. Nang halos marating ni Guning ang freeway ng County X. Isang Lamborghini ang nagmamaneho ng mabilis sa kalsada, ngunit madaling nalampasan ito ni Guning at naiwan ito sa malayo, na ikinagulat ng driver nito. What the F***? Laking gulat ng isang binata at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Binilisan niya kaagad, sinusubukang habulin si Guning. Siya ay nagmamaneho ng isang sports car, na dapat ay tumakbo ng mas mabilis kaysa sa isang Land Rover, ngunit nabigo pa rin siyang mahabol si Guning. Shitty. Paano magiging mas mahusay ang Land Rover kaysa sa isang sports car? Inis na ang binata. Enhart v. Epsilon Pound N. Pagpapalabas ng imahinasyon, isang pagbasa sa isang oras. Malinaw na nakita ni Guning ang sports car sa likuran niya, ngunit hindi niya ito pinansin. Makalipas ang 1.5 oras, dumating si Guning sa pasukan ng freeway ng County X. Gayunpaman, hindi ang sports car sa Guning. Mga ad ng Pub Future. Nang umalis si Guning sa freeway, sinundan siya nito ng walang pagkaantala. Hindi inisip ni Guning na nagkataon lang, at malamang nagalit ang binata sa kanyang inasal kaya sinundan siya nito. Kinailangan niyang huminto sa isang makipot na kalsada sa labas ng County X para makita kung ano ang gusto ng binata dahil ayaw niyang patuloy itong sumunod sa kanya. Nang ihinto ni Guning ang kanyang sasakyan, inihinto niya ang binata sa harap ng sasakyan ni Guning. Pagkatapos ay lumabas siya rito at naglakad papunta kay Guning. Isa siyang gwapong binata mga 20 years old na mukhang college student. Iniwan din ni Guning ang kanyang sasakyan at tinanong siya, "Bakit mo ako sinusundan?" Natigilan ang binata nang makita niya si Guning. Sa kanyang pagkamangha, si Guning ay isang napakagandang babae na mukhang mas bata pa sa kanya. "Sabihin mo sa akin, bakit mo ako sinundan?" Tanong muli ni Guning na may pagkainip. Nagmamadaling paliwanag ng binata. "Huwag mo sana akong intindihin. Ayokong masaktan ka, pero gusto kong malaman kung paano ka makakapagmaneho ng Land Rover ng mas mabilis kaysa sa aking sports car." Sinabi ni Guning, "Hindi ito malaking bagay sa aking paningin. Pwede bang itigil mo na ang pagtakbo sa akin?" "Well, Lin Fei ang pangalan ko, at nakatira ako sa CTG. Pwede ba tayong makipagkaibigan?" Ayaw palampasin ng binata ang magandang pagkakataong ito para makipagkaibigan sa isang taong mas magaling sa kanya. Maaaring naiinggit ang ilang tao sa mga mas namumukod tangi kaysa sa kanila, dahil hindi nila matanggap ang katotohanang hindi sila ang pinakamahusay. Gayunpaman, naisip ng ilang tao na hindi masamang makipagkaibigan sa mga mas magaling sa kanila. Malinaw na si Lin Fei ang huling uri ng tao. Nakita ni Guning na siya ay napakabuting tao, kaya ibinigay niya ang kanyang name card. "Paumanhin, ngunit kailangan kong harapin ang isang emergency ngayon, at hindi ako maaaring mag-aksaya ng 1 segundo. Pwede bang itigil mo na ang susunod sa akin? Pwede mo akong kontakin bukas, okay?" "Oo naman." Tumanggaw si Lin Fei. Wala siyang intensyon na abalahin si Guning.
Pagkatapos noon, bumalik si Guning sa kanyang sasakyan at umalis. Hindi siya sinundan ni Lin Fei sa pagkakataong ito. Pagkatapos magmaneho ni Guning, nanatili si Lin Fei sa parehong lugar, nakatingin sa name card ni Guning. Guning. Naramdaman niya kahit papaano na pamilyar ang pangalan na ito at malamang narinig na niya ito sa kung saan. Gayunpaman, hindi ito maalala ni Lin Fei sa ngayon kaya tumigil siya sa pag-iisip tungkol dito. Sumakay na siya sa kotse niya at nag-drive pa uwi. Nagmaneho pa rin si Guning ng kasing bilis ng kanyang makakaya upang makarating sa Shaoli Village. Hinihintay na siya ni Li Maosong sa pasukan. Mukha siyang balisa dahil matagal nang hindi nagpakita si Guning. Ipinarada ni Guning ang kanyang sasakyan, at walang pag-aalinlangan na naglakad papunta kay Li Maosong. Hi, Miss Gu. Nagliwanag ang mga mata ni Li Maosong nang makita niya si Guning. Nakarating doon si Guning nang mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Hindi sila nag-chat sa isa't isa bago ginabayan ni Li Maosong si Guning sa kuweba. Habang nasa daan, hindi nagtanong si Guning ng anuman tungkol dito, ngunit ipinaliwanag ito ni Li Maosong sa kanya ng kanyang kusa. Ang aking pamilya ay nakatira sa maliit na nayon noong nakaraan, ngunit kami ay lumipat ng malayo sa county at bihira kaming bumalik dito, lalo na pagkatapos ng aking mga magulang ay namatay. Babalik lang ako dito sa anibersaryo ng pagkamatay ng aking mga magulang. Kahapon ay anibersaryo ng pagkamatay ng aking ama, kaya ang aking mga ka-close na kapatid ay bumalik dito kasama ko. Nabalitaan namin mula sa mga taga-nayon na maraming tao ang pumupunta sa kuweba para sa isang pakikipagsapalaran, kaya na-curious kaming malaman kung ano ang laman nito. Magkasama kaming pumunta doon kaninang umaga, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo kami ng isang malaking sawa at nangyari ang aksidente. Walang nakakaalam kung bakit nagpunta rito ang mga taga-labas para makipagsapalaran bago lumabas ang katotohanan. Umaasa lang sila na maayos pa rin sina Guo Yiyang at Sun Chao. Hanggat mabubuhay sila, mailigtas ni Guning ang kanilang buhay. Mabilis na naglakad sina Guning at Li Maosong, ngunit malayo ang kuweba, kaya inabot sila ng 12-12 minuto upang makarating doon. Ang kuweba ay nasa kalagitnaan ng gilid ng bundok, kaya ang daan ay mabato at matarik. Hindi mapupuntahan ang kuwebang ito. Ang ilang mga bata ay madalas na pumunta dito upang magsaya noong tayo ay bata pa. Ngunit sila ay palaging nasugatan o namamatay sa pagkahulog sa kuweba, kaya't hindi maraming tao ang nangahas na pumunta dito pagkatapos, sabi ni Li Maosong. Naghintay si Zhao Jiangquan sa labas ng kuweba, at nasasabik siyang makita din si Guning. Naniniwala sila na kakayanin ni Guning ang lahat. Si Guo Yiyang ay nakagat ng sawa, at umaasa silang hindi lason ang sawa upang magkaroon ng sapat na oras si Guning para iligtas si Guo Yiyang. Miss Gu, binati siya ni Zhao Jiangquan nang lumakad si Guning papunta sa kanya. Hi, ikinagalak kitang makitang muli, sabi ni Guning. Gaano kalayo ang narating mo sa kuweba noong naaksidente ka? Napakalalim, at halos 1 oras na kaming naglakad nang ma-accident kami. May isang yungib na halos 20 metro kwadrado ang laki at isang maliit na lawa. Lumabas ang sawa sa lawa, sabi ni Zhao Jiangquan. Ang istruktura ng kuweba ay sobrang komplikado na may maraming tinidor. Mabuti, maaari kang maghintay sa labas, papasok ako mag-isa, sabi ni Guning bago siya pumasok dito. Bagamat nakikita nag-aalala sina Li Maosong at Zhao Jiangquan tungkol sa kaligtasan ni Guning, naunawaan nila na hindi nila siya dapat pasanin. Nang pumasok si Guning sa loob, inilabas niya ang kanyang Night Luminescent Pearl para maintindihan ang kuweba at ginamit ang kanyang Jade Eyes para manguna. Dahil ang kuweba ay napakadilim, mahirap para kay Guning na umilo sa malayo gamit ang isang Night Luminescent Pearl. Bukod dito, ang sawa at si Guo Yiyang ay malayo sa kanya ngayon, kaya wala siyang makita sa sandaling ito. Si Guning ay hindi lumakad ng mabagal, sa halip ay tumakbo. Kailangan niyang makatipid ng mas maraming oras hanggat maaari upang mailigtas si Guo Yiyang. Hindi nagtagal, narating niya ang yungib at lawa,
ngunit may 3 sangay na daan sa paligid nila, kasama na ang pinanggalingan niya. Sa daan, hindi nakita ni Guning si Go Iyang, o ang sawa. Naisip niya na si Go Iyang ay maaaring kinaladkad ng sawa sa lawa. Sa pag-iisip niyan, ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para makita ang ilalim ng pond. Hindi man mukhang malaki ang lawa, napakalalim nito at napakalayo ang narating nito. Nabigo si Guning na mahanap ang sawa sa ilalim ng tubig, kaya naisip niya na malamang na lumangoy ang sawa sa ibang lugar, kaya kailangan niyang ipagpatuloy ang paghahanap dito. Sa kabutihang palad, may mga bakas na iniwan ng sawa sa isa sa 3 sangay na kalsada, kaya nagpa siya si Guning na habulin ito. Gayunpaman, nang gagawin iyon ni Guning, nakarinig siya ng mga ingay mula sa kuweba. Sabay-sabay niyang ginamit ang kanyang jade eyes at nakita niya ang isang malaking mahabang nilalang na mabilis na gumalaw patungo sa kanyang direksyon. Dahil sa sawa, kailangan muna niyang harapin ito. Sa loob ng ilang segundo, lumitaw ang sawa sa yungib na nakabukas ang bibig. Inatake nito si Guning nang walang pagkaantala at ang mga mata nito ay puno ng kasakiman. Naunawaan ni Guning na ginawa iyon dahil sa kanyang Night Luminescent Pearl. Nang lumitaw ang sawa, tiningnan ito ni Guning ng malapitan at napansing walang dugo sa bibig nito, ibig sabihin ay wala na sina Go Iyang at Sun Chao sa tiyan nito ngayon. Iyon ang pinakamagandang resulta na inaasahan niya. Gayunpaman, si Go Iyang ay malubhang nasugatan, at kailangan niyang mahanap ito sa lalong madaling panahon. Kaya, pinalabas ni Guning ang Zhao upang labanan ang sawa. Bagamat malaki ang sawa, mukhang mas maliit ito kaysa sa Zhao. Nang makita ng sawa ang Zhao, natakot ito at umatras sa takot. Zhao, patayin mo na ito, kailangan kong hanapin ang aking kaibigan, sabi ni Guning. Sure, Master, sabi ni Zhao at umalis si Guning nang walang pagkaantala. Sa sandaling umalis si Guning, ang kuweba ay muling napuno ng kadiliman, ngunit hindi ito problema para sa sawa at sa Zhao. Gustong tumakas ng sawa, ngunit imposible sa harap ng Zhao. Binalot ito ng Zhao gamit ang buntot nito kaya nabigo itong tumakas. Ang sawa ay lubhang nagbabanta bago ang isang ordinaryong tao o kahit isang sundalo, ngunit ito ay masyadong mahina kumpara sa Zhao. Hindi nagtagal, ang sawa ay nilamon ng Zhao. Sa parehong oras, natagpuan ni Guning sina Sun Chao at Go Iyang matapos silang hanapin sa loob ng 5 minuto. May maliit na batis na 10 metro ang layo mula sa Guning, at isang talon ang nakatayo sa unahan nito. Sa loob ng talon ay may isang espasyo na maaaring tumanggap ng 3 o 4 na tao, at doon nagtatago sina Go Iyang at Sun Chao. Marahas na umagos ang tubig, kaya mahirap makita ang espasyo na may isang pare ng ordinaryong mata. Bagamat natagpuan sila ni Guning, hindi niya malinaw na makita ang kanilang kalagayan. Nakita niya lamang na gumagalaw ang katawan ni Sun Chao, ibig sabihin ay ayos lang siya, ngunit hindi siya sigurado kung buhay pa si Go Iyang. Wala nang maraming oras si Guning para isipin ito. Nang makita niya sila, tumakbo siya para iligtas sila. Oy, Uncle Sun, si Guning. Alam kong nasa likod ka ng talon. Kamusta si Iyang ngayon? Sigaw ni Guning kay Sun Chao. Miss Gu. Narinig ni Sun Chao ang ingay mula sa labas, ngunit naisip niya na iyon ang sawa, kaya hindi siya naglakas loob na ipakita ang kanyang mukha. Kaya naman, nang marinig niya ang boses ni Guning, natuwa siya. Kung dumating si Guning, magtatagal ito na maliligtas ang buhay ni Go Iyang. May ideya si Sun Chao dahil buhay pa si Go Iyang. Nakaligtas si Go Iyang, ngunit siya ay malubhang nasugatan. Sa kabutihang palad, ang sawa ay hindi lason, kaya nanatiling buhay si Go Iyang hanggang ngayon. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Sun Chao si Go Iyang sa kanyang mga bisig at naglakad palabas. Lumapit si Guning para tulungan siya kaagad. Dahil nakita na ni Sun Chao ang Night Luminescent Pearl ni Guning noon, hindi na siya nagulat sa pagkakataong ito. Buhay pa si Iyang, pero namamatay na siya. Miss Gu, maaari mo ba siyang iligtas? Tanong ni Sun Chao. Malamang.
Hindi siya sinagot ni Guning, dahil hindi siya sigurado kung magagawa niya ito. Naunawaan din ni Sun Chao na si Guo Yiyang ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon ngayon. Ano man ang nangyari kay Guo Yiyang, kailangang tanggapin ni Sun Chao ang resulta. Sa sandaling hinawakan ng kamay ni Guning si Guo Yiyang, lihim niyang inilagay ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa katawan nito. Hinawakan niya ang kamay ni Guo Yiyang sa buong oras para tulungan itong makabangon. Si Sun Chao ay nanatili sa isang tabi at hinayaan si Guning na gawin ang anumang kailangan niyang gawin. Hinawakan ni Guning ang Night Luminescent Pearl gamit ang isa pang kamay. Pagkatapos, ibinaba niya ito at naglabas ng isang kahon sa kanyang backpack. Tito Sun, pagbuksan mo ako. May 2 bote ng gamot sa loob. Solid ang puti, at dapat uminom ka muna ng tableta bago mo tulungan si Yiyang na uminom. Ang asol ay likido. Maaari mo itong ilapat sa mga sugat ni Yiyang pagkatapos kong gamutin ang mga ito. Bilang karagdagan sa 2 bote ng gamot, mayroong isang pakete ng cotton swabs, isang pares ng gunting, isang roll ng gauze, at isang maliit na tuwalya sa kahon. Inihanda silang lahat ni Guning ng maaga. Kinagat ng sawa ang kandanggan ni Guo Yiyang, kaya mas nararapat na putulin ni Sun Chao ang kanyang pantalon. Walang problema, kinuha agad ni Sun Chao ang kahon. Nagbuhos muna siya ng magic pill, pero hindi niya ito ininom. Sa halip, tinulungan niya si Guo Yiyang na kunin ito. Ipinakita nito ang kanilang pagkakaibigan. Matapos tulungan si Guo Yiyang na uminom ng isang mahiwagang tableta, si Sun Chao ay uminom din ng isa. Sa sandaling uminom siya ng isang mahiwagang tableta, naramdaman niya ang isang halatang pagbabago sa kanyang katawan. Hindi nagtagal ay kumalma siya at bumalik ang kanyang lakas. Sa sumunod na segundo, nagmamadaling inilapat ni Sun Chao ang likidong gamot sa mga sugat ni Guo Yiyang. Hinubad niya ang pantalon ni Guo Yiyang kung saan siya nakagat ng sawa, at isang malaking bahagi ng dagwang balat ang nakahubad sa hangin. Malinaw na hindi naging madali para kay Guo Yiyang na manatiling buhay hanggang ngayon. Nilinis ni Sun Chao ang sugat ni Guo Yiyang gamit ang tuwalya bago niya inilapat ang mahiwagang likidong gamot dito. Hindi naman malaki ang sugat pero napakalalim. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik sa normal ang mukha ni Guo Yiyang sa tulong ng mahiwagang kapangyarihan ni Guning. Mabilis ding naghilom ang sugat. Bagamat alam na ni Sun Chao na may napakabisang gamot si Guning, namangha pa rin siya sa epekto nito nang nasaksihan niya ito. Gayunpaman, hindi siya nagtanong kay Guning, dahil alam niya kung ano ang dapat niyang itanong at kung ano ang hindi. Pagkatapos noon, sinimulang damit ni Sun Chao ang sugat ni Guo Yiyang. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Guo Yiyang sa kanyang malay. Bahagyang gumalaw ang talukap niya at dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Yiyang! Yiyang! Natuwa si Sun Chao nang unti-unting imulat ni Guo Yiyang ang kanyang mga mata. Inalis din ni Guning ang kanyang kamay at tumigil sa paglalagay ng kanyang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan. Bagamat may sapat na mahiwagang kapangyarihan si Guning, gumastos siya ng malaking enerhiya para iligtas si Guo Yiyang at medyo namutla ang kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakapagsalita na si Guo Yiyang. Miss Gu. Yiyang, sa wakas gising ka na. Halos mapaluha si Sun Chao sa tuwa. Anong nangyayari dito? Hindi maalala ni Guo Yiyang ang nangyari sa kanya. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Pumasok lang kami sa kuweba at nakagat ka ng malaking sawa, sabi ni Sun Chao. Oh, tama, naalala ito ni Guo Yiyang at nakaramdam ng takot. Halos 2 oras kaming nagtago sa kuweba at malapit ka nang mamatay nang matagpuan kami ni Miss Gu. Iniligtas niya ang iyong buhay. Nagpatuloy si Sun Chao. Kung hindi dahil kay Guning, napatay na sana si Guo Yiyang. Mga ad ng Pub Future. Hindi nila sinasadyang kinuha si Guning bilang isang dayami upang hawakan. Si Guning lang ang makakapagligtas sa kanila ngayon. Sa kabutihang palad, talagang dumating si Guning at handa siyang tulungan sila. Nahirapan din si Guo Yiyang na manatiling buhay hanggang sa dumating si Guning.
Parehong nadama ni Guo Yiyang at Sun Chao na napakaswerte nila na naging kaibigan sila ni Guning. Miss Gu, maraming salamat. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ngayon, sabi ni Guo Yiyang at naaantig siya. Pagkatapos nun ay nagseryoso siya ng mukha. Miss Gu, 2 beses mo nang nailigtas ang buhay ko, at malaki ang utang ko sa iyo. Ano man ang kailangan mong gawin ko para sa iyo sa hinaharap, hindi ako magtatangkang tumulong sa iyo. 2 beses na niligtas ni Guning ang kanyang buhay, at hindi na siya nagpapasalamat sa kanya. Kung hindi dahil kay Guning, maaaring napatay siya ng zombie sa sinaunang libingan noong nakaraang pagkakataon. At muling iniligtas ni Guning ang kanyang buhay mula sa sawa sa pagkakataong ito. Kahit na alam niyang hindi siya hihilingin ni Guning na mamatay para sa kanya, handa pa rin niyang gawin iyon kung talagang gusto nitong gawin niya iyon. Oo naman, tumanggaw si Guning. Sa katunayan, hinding-hindi nila siya nakakalimutan sa tuwing makakahanap sila ng mahahalagang antigo, bagamat ginawa nila iyon dahil kailangan nila ang kanyang proteksyon. Ang tunay na taong makasarili ay hindi ibinabahagi ang kanyang kayamanan sa ibang tao kahit na kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Sila, sa kabaligtaran, ay handa na hayaan si Guning na kunin ang karamihan sa mahahalagang bagay. Walang intensyon si Guning na subukan ang kanilang katapatan sa kanya, dahil wala itong may dudulot na kabutihan sa kanya. Naisip niya na mayroon silang wagas na tiwala sa isa't isa, at gusto niyang tulungan silang mamuhay ng mas mabuting buhay. Hindi sila maaaring maging gravedigger magpakailanman, dahil ito ay lubhang mapanganib at ilegal. Kapag nahuli sila ng mga pulis, kailangan nilang gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa kulungan. Bukod dito, marami na silang pera ngayon, at umaasa si Guning na maaari nilang ihinto ang paggawa nito. Kung handa silang magtrabaho para sa kanya, mas mabuti. Hindi naniniwala si Guning na wala silang silbi maliban sa paghuhukay ng libingan. Matalino sila at natutong magnegosyo. Hindi nagkukulang si Guning ng mga taong may kasanayan, ngunit kulang siya sa mga taong mapagkakatiwalaan niya. Tumayo ka na. Tingnan natin kung kaya mong maglakad, sabi ni Guning. Nakinig si Guo Yiyang sa kanya at tumayo. Medyo hindi lang siya komportable dahil basa ang pantalon niya, pero hindi naman masakit ang sugat. Nakaramdam na naman ako ng lakas. Nagulat si Guo Yiyang. Alam niyang napakabisa ng gamot ni Guning, ngunit namangha pa rin siya sa epekto nito. Sa totoo lang, ang mahiwagang kapangyarihan ni Guning ay mas mahusay kaysa sa mahiwagang tableta. Talaga, nagulat din si Sun Chao. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Seryoso ako, sabi ni Guo Yiyang na may malawak ng ngiti. Jesus, hindi ka panipaniwala, bulalas ni Sun Chao. Sige, dahil ayos na tayong lahat, dapat lumabas na tayo kaagad. Hinihintay pa rin tayo ni Uncle Lee, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, mukhang guilty sina Guo Yiyang at Sun Chao. Tama, siguradong nag-aalala siya sa atin. Pagkatapos noon, sabay silang bumalik. Oh, Miss Gu, kumusta na ang sawa? Biglang tanong ni Sun Chao. Pinatay na ito, sagot ni Guning. Tumanggaw sina Guo Yiyang at Sun Chao. Dahil nagawa ni Guning na maalis ang isang zombie, hindi ito maaaring maging mahirap para sa kanya na harapin ang isang sawa. Walang signal sa kuweba, kaya hindi nila matawagan ngayon sina Li Maosong at Zhao Jiangquan. Kaya para hindi mag-alala si Li Maosong, mabilis silang naglakad. Maaari kang mauna sa akin, kailangan kong harangan ang lawa kung sakaling may isa pang mapanganib na nilalang na lumabas dito, sabi ni Guning kina Guo Yiyang at Sun Chao. Kailangan niyang ibalik ang Zhao sa telepathic eye space, at ayaw niyang makita ang Zhao. Oo naman, nakinig sina Guo Yiyang at Sun Chao kay Guning nang hindi nagtatanong ng anuman. Nang wala na sina Sun Chao at Guo Yiyang, naglakad si Guning sa gilid ng lawa. Lumabas ka na. Narinig ng Zhao ang boses ni Guning at lumabas ito nang walang pagkaantala. Guro, ang maliit na bagay ay nilamon ko na. Ang sawa ay talagang isang maliit na bagay lamang kumpara sa Zhao.
Ibaba ang mga halijing bato upang takpan ang lawa na ito. Itinuro ni Guning ang ilang kalapit na malalaking haligi ng bato. Oo naman, Master. Binalot ng Zhao ang isang haligi ng bato gamit ang buntot nito at madaling hinayla ito pababa. Ang isang solong haligi ng bato ay tiyak na hindi sapat upang ganap na matakpan ang lawa, kaya nagpunta ito upang ilipat ang higit pang mga haligi ng bato. Bagamat patay na ang sawa, kakaiba ang lawa, at walang nakakaalam kung may isa pang halimaw. Kahit na hindi mapigilan ng ilang mga rock column ang malakas na halimaw, ito ay isang senyales na isang paraang ito ay hindi nakikita sa labas ng mundo. Sa loob ng ilang minuto, naabutan ni Guning sina Sun Chao at Guo Yiyang. Mabilis silang naglakad, ngunit mas mabilis si Guning kaysa sa kanila. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay narating na nila ang pasukan ng kuweba. Si Li Maosong at Zhao Jiangquan ay parehong hindi mapakali at patuloy silang sumusulyap sa kuweba. Sobrang torture ang maghintay sa mga taong pinapahalagahan nila. Anyway, nalutas ni Guning ang problema ng mas mahusay kaysa sa inaakala nilang posible at nanatili lamang siya sa loob ng isang oras. Hindi nila alam na si Guning ay may tulong ng Zhao, at mayroon din siyang pares ng Jade Eyes. Wala nang makakapagpasaya sa kanila kaysa makita si Guo Yiyang naligtas na lumabas. Nakita ng pangalawang Li Maosong at Zhao Jiangquan si Guo Yiyang, napaluha sila. Tito Li, Jiangquan, pasensya na kung pinag-alala kita. Umiyak din si Guo Yiyang at humingi ng tawad kina Li Maosong at Zhao Jiangquan. Natutuwa kaming ayos ka lang. Pinunasan ni Li Maosong at Zhao Jiangquan ang kanilang mga mata. Pagkatapos noon, nagpasalamat silang muli kay Guning. Sige, mag-dinner na tayo. Nagugutom ako, sabi ni Guning. O sige, balik tayo ngayon din. Hinimok sila ni Li Maosong na umalis. Pagkatapos ay sabay silang bumaba ng bundok. Miss Gu, ito ay isang maliit na nayon at walang magandang restaurant. Malayo rin ang bayan. Ayaw mo bang kumain sa pwesto ko? Tanong ni Li Maosong. Siyempre hindi, sabi ni Guning. Makalipas ang 12 minuto, bumalik sila sa tahanan ni Li Maosong, at pinagluto sila ni Li Maosong. Ang mga magulang ni Li Maosong ay pumanaw sa murang edad, kaya't natuto siyang magluto at mag-ingat sa sarili. Nalinas na niya ang kanyang tahanan nang bumalik siya, at maraming gulay at karne sa refrigerator. Bagamat binihisan nila ang kanilang sarili tulad ng mga ordinaryong tao, sila ay talagang napakayaman. Sila ay matagumpay na mga tagahukay ng libingan, at bawat isa sa kanila ay may mahigit 100 milyong yuan. Wala silang pakialam sa mga tatak ng damit, ngunit handa silang gumastos ng pera sa pagkain. Sa makatuwid, mayroon silang maraming uri ng mga dekalidad na sangkap ng pagkain. Tinulungan ni Zhao Jiangquan si Li Maosong sa pagluluto, habang sina Sun Chao at Guo Yiyang ay nagpapahinga sa gilid dahil ngayon lang sila dumaan sa napakadelikadong sitwasyon. Pumunta si Guning sa sala at naghintay ng hapunan. Nang bumalik sina Sun Chao at Guo Yiyang sa sala, nagsimula silang makipag-chat kay Guning. Makalipas ang halos 40 minuto, handa na ang hapunan at nagsimula na silang magsaya. Pagkatapos ng hapunan, tinanong sila ni Guning, plano ba ninyong magpatuloy sa pagiging grave digger? Naisip mo na bang baguhin ang iyong propesyon? Ang paghuhukay ng libingan ay labag sa batas at ito ay lubhang mapanganib. Maaari kang patayin anumang oras. Hindi rin naman ako makakasama sa lahat ng oras, para hindi ka naswertehin habang buhay. Nang marinig iyon, natulala sila saglit. Nagkaroon nga sila ng ideya na maghanap ng ibang paraan ng paghahanap buhay, ngunit wala pa silang magandang ideya. Kung wala si Guning sa kanila, maaari silang mawalan ng buhay sa hinaharap. Bagamat mayroon na silang sapat na pera, nag-aatubili silang mamuhay ng boring. Gayunpaman, sa totoo lang wala silang ideya kung ano pa ang maaari nilang gawin. Well, nagkaroon kami ng ideya na magtrabaho sa ibang industriya. Tulad ng sinabi mo, ang paghuhukay ng libingan ay ilegal at mapanganib. Baka mawalan kami ng buhay sa susunod na wala ang tulong mo,
pero hindi namin alam kung ano pa ang magagawa namin. Hindi kami marunong magpatakbo ng negosyo, wala rin kaming ibang kakayahan. Hindi rin kami interesado sa ordinaryong trabaho, kaya wala kaming ideya kung ano ang gagawin ngayon, sabi ni Limao Song.